Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoong Diyos. Banal na Panginoon sa pinakaliwan ng galing mga ay ating pong binabahagi sa inyo sa linggo ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay sumampalataya sa Panginoong Diyos at Panginoon Jesucristo at ang naliliwanagan upang hindi mamuhay sa kasamaan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensahe nito mula po sa bagong tipan ng mga balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 18 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa Kanya, ngunit siniparusahan ang hindi nananampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Tinutulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig ba ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw ng buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ipagpatuloy po natin kay sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 6 hanggang sa mensahe. Huwag kayong padaya kaniluman sa pamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawa ng Diyos ay nagtutuot sa mga subalit. Kaya huwag kayong magsangkot sa kanila. Dati kayo nasa kadiliman, ngunit kayo nasa liwanag. Sapagkat kayo sa Panginoon, mamuhay gaya ng nararapat sa taong naliwanagan, sapagkat ang binubungan ng pamumuhay sa liwanag ay pawag matulitan. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod sa Panginoon. Pagpatuloy po natin sa 2 Thessalonica, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Lilitaw ang salubay suwain na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng himala at nakalilinlang tanda at kababalagan. Nagagamit siya ng lahat ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga tao maliligat sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, pinubayan ng Diyos at sinimalin ng Espiritu ng kamalingan. Kapag paniwalain sa kasinungalingan, upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Ipagpatuloy po natin sa Thessalonica, Kabanata 5, talatang 22. Ito po ang mensahe. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ipagpatuloy po natin sa Kolosas, Kabanata 3, talatang 5, talatang 8 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Kaya't dapat nang mula sa inyo ang mga pitang pangangalo niya, kahalayan, mahalin na sumbiyo ng pagdano. Masamang nasa at ang pag-ibuot na isang kupi na pagsamba sa Diyos. Ngunit ngayon ito kung ninyo ang lahat ng ito galit, puot at samanan. Iwasan ninyo ang panganunungayaw, malaso pananalita. Kayo hinihiran ng Diyos, itinaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayo maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at iisip. At ipagpatuloy po natin sa unang Thessalonica, Kabanata 2. Ito po. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisakatuparan ang lahat ng ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Diyos sa ating ng mabuting balita o salita ng Diyos dito sa The Bible Evangelization. Ating mga pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, sa banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, ngayon din ang banal na Panginoon. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at kayo sa banal na Panginoon. Ngayon naman po ay aking ipaliliwanag ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na sumampalataya sa Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo at magabayan ng kalinggang mabuhay sa kasalanan. Nais po mong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ay pinahayag ng banal na Panginoon sa Kristo o kanyang ipinangaral dinabay sa atin na tayo ay dapat na mampalataya at manampalataya tayo sa Panginoon Diyos mula sa kanyang bugtong na anak upang tayo ay mamuhay sa kaliwanagan o maliwanagan tayo. Tayo ay mamuhay sa mabuti. Sapagkat kung tayo ay hindi mananampalataya, hindi tayo papailalim sa paghahari ng banal na Panginoon mula Panginoon sa Kristo, hindi tayo makapamumuhay ng matuwid.
tayo ay vulnerable sa tukso ng mga demonyo, o vulnerable tayo sa hikayat ng mga kasamaan, o patuloy mula sa simula ay namumuhay ng kadiliman o masama ang mga taong hindi nanampalataya sa Diyos o nagbalik loob sa Kanya. Kaya tayo manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa pagbibigay niya sa Kanya, pagbibigay sa atin ng Kanyang, sa pagsugo ng Kanyang bugtong na anak. O tayo ay magbalik loob at magbago at mamuhay na mabuti mula sa gabay ng Kanyang bugtong na Panginoon sa Kristo. Kaya tayo manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Sa gayon tayo mamumuhay sa ilalim ng Kanyang kaliwanagan at mamumuhay tayo na matuwid, mabuti mula sa aral ng mabuting balita. Kung mamumuhay tayo sa aral ng mabuting balita, at tayo ay hindi makagagawa ng kasamaan. Tayo ay hindi mahihikayat ng ano ng uri ng kasamaan. Sapagkat itong Kanyang ginawang kapamalaan, kahit na tayo may praktikal na kapamalaan, bilang ginawa rin ng Diyos, para tayo ay magabayan, mapamahalaanan sa mabuti, tayo makapag-maintain ng mabuti, patuloy na marami ang nakapagkakamali rito. Hindi nakasunod sa pamahalaan, marami ang gumagawa ng hindi mabuti. Marami yung nagkakamali at hindi makasunod sa pamahalaan. Marami yung nagnanais na sila yung maghari, sila yung gumawa ng, sila yung pairalin nila yung masama nilang mga gawa o ang kanilang pagsunod sa demonyo o pagsunod sa diablo. So pinag-iiral nila yung malinang katuwiran, ang walang ang kanilang pita ng laman, pinag-iiral nila ang walang kabuhuluhan nilang mga matiran. Yan. At ang gabay nga nung pagkikahit sa kanila nung suwain o ng diablo, ginagawa ng diablo o ng masamang ng demonyo o ni Satanas mula sa kanyang suwain na kanyang anak na tayo na ang mga tao ay mahikayat na patuloy sa kasamaan, mahikayat sa maling pamumuhay. Kaya yung mga tao, kahit na ang Diyos ay nagtayo ng pamalaan para magabayan ng tao in force, ay marami pa rin yung nagkakamali. At siyempre nahihikayat doon sa kasamaan. Matalino ang mga kasamaan ito upang yung gobyerno na yan ay manipulate nila at sila ay matuloy. At manatili sila doon sa gawain masama o sa kanilang kasamaan nila. So kaya dapat ay para tayong lahat ay mamuhay sa mabuti at itong pamahalaan yung ginabay sa atin ng Diyos ay masunod natin at tayo magkaroon ng kapayapaan, mabuting pamumuhay, matuwid from the legality and to the entire abidance of God words from the mabuting balita o pananampalataya natin sa Kanya ay manampalataya tayo. Pailalim tayo sa Kanyang pag-aari mula doon sa Kanyang anak. Ngayon, kung tayo ay hindi papailalim sa mga anak, pananampalataya sa Panginoon Diyos, tayo ay patuloy nagagawa ng mabuti. O ito nga ay yung hikayat ng diablo ay magpapatuloy at patuloy pa siyang humihikayat sa mga taong nais mabuti, nais na magpatuloy sa kabutihan at magbalik loob mula doon sa mga bagong tao na kanyang binigyan ng pagkakataon hanggang sa ngayon. Kaya yung mga bagong tao hanggang ngayon ay ito ay mula dyan sa mabuting pamilya na yan na nagpalaganap pa sa mundo ay hinihikayat patuloy ng mga demonyo sa kasamaan. So ngayon kaya marami pa rin mga hanggang ngayon kahit naglagay siya ng gobyerno ay nagiging masama pa rin. Kaya dapat tayo ay patuloy pa rin dahil sa mahal tayo ng Panginoon Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon ng dagtakta siya ng panahon. Kaya tayo ilalim hanggang sa takdang panahon para tayo ay mamuhay ng mabuti at mayroong kaligtasan. Hindi lamang mamuhay ng mabuti sa ating pamumuhay ng Pilipinas, kundi may kaligtasan spiritual. At kaya para tayo makapamuhay ng mabuti, ay may sa kanya taliwanagan. Kung magabay tayo ng kanya taliwanagan, para mamuhay tayo sa matuwid na mabuhay. Ayon dun sa kalooban o mabuting balita o kalooban ng Panginoon. Pero kung di natin masusunod yung mabuting balita o hindi tayo mananampalataya, tayo hindi mabubuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula sa gabay ng mabuting balita, tayo ay patuloy doon sa masamang pamumuhay. At yan ay hindi maganda. Kaya tayo ay iwasan natin ang tayo ay yung masamang mga gawa na yan. Kagaya ng halimbawa, yung hikayat ng mga sumain, na patuloy silang gumagawa ng mga kasamaan,
lalong-lalo na sa pagbalakid ng salita ng Diyos. Kanilang ginugulo ang salita ng Diyos upang lumagana kayo ng kasamaan. Yan. Kaya, yung mga suwail ay lahat ay gagawin nila. Yung suwail na pagdating ng takdang panahon, ito yung nilitawad ng masamang kababalagan para may kain lalo ang tao sa kalamaan. Sa panahon na pagdating yan, ngayon kung sa panahon ngayon, ang suwail na yan ay maraming galamay para magpairan na at ito ay gumagawa na para ihanda yung kanilang ng mga suwail na ito pagbibigyan ng Panginoon Diyos ng ilang panahon. Kaya sila ay nagpapalaganap ng pagkikayat ng mga tao para sa kasama sa iba't ibang uri ng mga pagkikayat para ang mga tao ay sumama at gumawa ng mga samaan. Kaya at sa pamahalaan, sila ay magpalaganap ng kasamaan kahit may mga pamahalaan ma-override nila yan at iba't ibang mga pagkalaban sa ating banal na Panginoon. Kaya lumayo tayo sa kasamaan at manampalataya tayo sa Panginoon Diyos. At tanggalin na yung pitang mga laman, yung gusto mo, binabaranta mo yung mga tao, gusto mo, ikaw yung siga, gusto mo, sinasaktan mo yung mga tao, iniinsulto mo, gusto mo, ikaw ay yung nasama, iba't ibang nasamang mga gawa. So, ay tanggalin natin yan, yung sinusunod natin ay kung ano yung parang nais ang ating katawan na tayo ay namumuhay sa masama. Yan ay pita ng laman yung masamang pamumuhay na yan, kaya iwasan natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan ay malaking tulong ng Panginoon Diyos para tayo ay manatili sa mabuting pamumuhay. So, hindi tayo kung tayo hindi mananampalataya, tayo papananatili sa mabuting pamumuhay. Vulnerable tayo. At lalong-lalo na ang ayaw mabuhay na mabuti, ay hindi nananampalataya sa Diyos, ayaw nila maliwanagan. So sila ay nasa kampo ng Diablo at sila ay namumuhay sa ilalim ng kampo ng Diablo. Wala sa ng Diablo. Kaya tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Panginoon sa matatag na kalooban at gagawa natin ang lahat ng mabuti at pagpapahayag tayo makapagsalita at makamahal ng mabuti mula sa gabayan ng ating banal. Muli, sana nagabay na naman kayo ng Bible The Bible Evangelization sa Spiritual na buhay at ay tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligasan ng Diyos. Tayo maniwala na Panginoon sa Kristo at tayo ay mabuhay, tayo ay magkaroon ng buhay at mamuhay tayo sa matuloy na buhay. Tayo gabay ang patuloy ng Panginoon na Panginoon sa Kristo hanggang sa itinag ng panahon. Mula sa pagsunod sa kanyang niyayag at gabayan tayo ng buhay at mabuting pamumuhay. At sa gayon tayo ay makamumuhay ng ayon sa kalooban ng ating mga at sana ay magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual sa inyong pagdinig at pagtalima ng mabuting balita. At sana ay patuloy tayong gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, kagapay ang banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagay sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Mahikayat kayo sa pagtalima ng mabuting balita at pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Kayo ay mabuklod sa pananampalataya nito mula Panginoong Jesus Cristo. Sa unity, patuloy tayo magkaisa dyan. Unawain natin yung ating mga reliyon at iba't ibang mga reliyon upang tayo ay makapagpayo ng kapayapaan, mabuti, concern, at nagmamahalan ng isa't isa. Sa gayon ay maiwasan yung limaan, karahasan, at bagos ay mahintayat natin ang pagbubuklod at kapayapaan ng bawat bansa, pamilya, komunidad, nagkakaisang mga bansa. At ang CBTV and Banning Church, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklodin yung isang katawan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting katayanan, tuloy na tayo ay nananampalataya ng gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Ngayon sa gabay ng Banal na Santa Maria na kanyang kaliwanagan, patuloy tayong gabayan ng kanyang pagdimala sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at pagbubuklod sa katawan sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at patuloy tayong gabayan sa paggabay sa mga kapamahalaan. Paliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria at mabuting balita at ang mga kapamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, gulong niyo karapatan. Magbayan kayo ng batas ng justisya. Sa gayon, iiran yung kapayapaan, mamumuhay ng maunlad, mabuti ang inyong nasatakupan, ayon sa karapatan at may patas ng justisya. At sa gayon, ang mga tao ay palataya ng magaan.
baka pananampalataya ng mapayapa, ligasan ng mga unang kapahamakan mula sa inyong paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos at inyong tungkulin sa inyo na sasakupan. Magandang hapon, sa inyo lahat at God bless.